such a small organ, the thyroid gland, and yet it can create so much trouble also in one's bodily systems. And of course, Dynamic Living, the Total You, would like to invite you, dear viewers, in the next 60 minutes as we try to discuss here the truths and troubles behind the thyroid gland. I am very much honored to have with me in the studio two of my guests who are specialists and who knows what they're talking about. I'd like to welcome to the show, first of all, Dr. Aniza Mohammed Pala. Good evening sa iyo, Aniza. Assalamualaikum and maayong gabi. I'm happy to be here in Dynamic Living. Yes, and of course, I have here Dr. Sarael Brobo. I'd like to welcome you to the show, Jigs. Maayong gabi. Maayong gabi sa tanan pod. I'm Dr. Sarael Brobo from Northern Mindanao Medical Center, and I'm so happy in this program tonight. Yes, kasi you will be sharing your expertise on a very small organ that is located in the body. And yet, you know, alam naman natin na pagka may problema doon, problema nating lahat, no, ng buong katawan natin. So let's start off by asking any one of you, etong thyroid gland, lagi natin sinasabi na part yan siya ng ating katawan in the upper area, no, sa head and neck natin. Saan ba ito exactly located at ano ba ang ginagawa nito sa katawan natin? So, ang thyroid, no, sa katagaran nga nabawan nato, ang thyroid is na nag-locate sa to ang liog, no, drilling apart. Actually, kung mutulon ka, imo nang mabantayan nga medyo move na siya. Lahira na siya sa Adam's apple, right? Dili, ang Adam's apple, morning center. O, yes. Ang thyroid is kaning nasa tapad, ubos gamay sa Adam's apple. So, kung imo nang hikapon, ma-feel na nimo. And everybody has this, right? Babae, lalaki, bata, matanda. Yes, Dr. Anisa. Tanan ay gitawag nga thyroid gland or thyroid. So, hindi po pwede sabihin natin na tayo lang ang meron, yung iba wala. Yes. So, lahat talaga, kailangan siya. Is the thyroid gland important talaga sa isang tao? Yes, ang thyroid gland is very important sa tanan because it controls the metabolism of the body, no, para makalihok ta, dili tagaluya. So, it gives us energy because of the hormone nga giproduce sa thyroid gland. So, importante gid siya sa ato ang lawas. Pag sinabi mo na hindi ka magluya, in other words, you are not lethargic at all. So, pag ang tao pala ay lethargic at sige, tulog lang ng tulog, does it mean that there is something wrong with the thyroid gland? Depende, no? Depende sa pasyente. Overall, imo na i-consider kung luya siya, depende labis lahi lang abutang. Pero kasagaran, no, kung mag-consider tag problema sa thyroid, especially kung baba yung hormone, mo gina yung bation. Magluya siya, usahay mudako siya, dayon wala siya gana, maglihok-lihok, then usahay manipis pag ilang mga buhok. So pati ang hair is also affected here when there's a problem with the thyroid gland. Pwede, basta nagbaba ang hormone. Yeah, pero you're talking now about what could possibly happen. Pero when you say meron ang tao pupunta sa clinics ninyong dalawa, may pasyente lalapit sa inyo and will say, "Doc, para laging malaki yung leeg ko." Should it alarm people? Like for example, when they look at themselves in the mirror every day, lahat naman tayo tumitingin sa salamin. Eh di ba dapat part yun sa tinitingnan natin pag nananalamin tayo? Let's ask the lady first. Okay. So, if nabantayan nato nga nidako ang ato ang liog, no, labi na gyud sa tunga-tunga ug sa ubos sa Adam's apple, we should be alarmed. We need not have second thoughts nga moadto sa doktor para may baw-an kung unsa to siya. So, pinaka-common is posible nga naigitawag nga enlargement sa thyroid or goiter. Okay? So pero do people really come and see you because they say na na-notice nila? Is it also possible na may mga tao din na kumbaga it's an incidental finding, maybe they don't look at themselves in the mirror, so parang ibang tao makapansin, sabihin na, ay, meron malaki talaga yung leeg mo. Do you have cases like that too? Sa mo, labi na sa government hospital, nga medyo kuan kayo sa budget, kasagaran ng muan hagida is kanang medyo klaro na gyud, nga obvious nga medyo na-disturb na gyud ilang pagginhawa. Pero sa uban, kung medyo kanang keen gyud sa silang self, ang uban, mabantayan na nila while mag-mirror sila, mahikapan nila ni something. Bahalag gamay pa, bahalag ubang tao, dili pa kakita. Pero mostly, no, sa mga hospital as a government, kasagaran medyo obvious, dako na kaayo dayon,
medyo mahadlok lang sila mo pa-check up kay basig unsa na kaani ang magibati basig magasto na pud mi ani ingon ana kasagaran. So usually it's the fear, no, of knowing what is there. Sa actual practice sa private naman sa iyo, Dr. Anisa, is it the same as yung sinasabi ni Sir Rael here? I agree with Sarael, actually. Most of my patients na muadto sa clinic, wala sila gibati. It's just that niadto sila kay nay nakapansin nga uban or katong niadto gyud dito nga kanang on their own. Niadto kay malisudan na og tulon, sakit ilang liog or maglisod og ginhawa. O kaya naman siguro yung iba siguro for aesthetic reasons, no, na hindi na makapagsuot ng makikita yung leg nila and yung ganda ng kanilang mga kasuotan, so they would come and see you. So sinabi na natin na when there's a mass in the neck, dapat ma-alarm na sila, pumunta na sila pa-check up, di ba? So yung sunod na katanungan ko sa inyo di ba na-divide naman natin na kung sobrang over-functioning yung thyroid natin, meron tayong tinatawag na hyperthyroidism. Pero kapag under-functioning naman siya, hypo naman siya. So simulan natin, ano itong hypothyroidism na to? Unahin natin si Dr. Anisa. So yung hypothyroidism, it's a form of thyroid disorder, no? Sakit sa thyroid na gaya ng sinabi mo, under production ng tinatawag na hormone na levothyroxine na galing sa thyroid. So ang nangyayari, pwedeng wala talagang bukol or meron lang medyo lumaki lang ang kanilang thyroid gaya ng sinasabing hypothyroidism from Hashimoto's thyroiditis, no, which is very common sa mga babae. So yun, ang nagiging mga sintomas din ng hypothyroidism is like parang mabagal silang magsalita, antukin, medyo lamigin, no. So ibig sabihin parang ayaw nila ng air condition o kaya pag mababa ang temperatura, mas madali silang manlamig kaysa yung ordinary na tao. They have this cold sensitivity, pero yung iba naman, pwedeng walang maramdamang ganon. If it's in the early stage pa lang ng hypothyroidism. So pag sinabi mo na heto yung mga nararamdaman nila, pwede rin kaya na meron nga silang maliit lang yung pinuproduce na hormone and yet wala silang nararamdaman. Pwede din. Pwede rin yun. Yes. Kumbaga subclinical ba ang tawag noon? Subclinical. So paano yun? Mas mahirap ba yung subclinical kaysa yung may nararamdaman talaga? Yung subclinical hypothyroidism, talagang pwedeng wala kang maramdaman. Yung masasabi mo lang kasing subclinical hypothyroidism kung nagpa-test ka ng laboratory, no? Yung sa thyroid kasi, pag nakita mo, let's say for example, pinaka-common kasi na ipupunta ng pasyente sa clinic mo is meron silang naramdamang bukol or yung sa Tagalog, bosyo, or yung sa Maranao sa amin, banak, no? So, pag naramdaman nila yon, pupunta sila sa clinic, and then some patients will just parang walang ibang sintomas gaya ng na-mention ko kanina na nilalamig, yung gano'n. So, yung sa subclinical hypothyroidism, nagpapakuha tayo ng tinatawag na thyroid stimulating hormone or TSH. Sa laboratorio to ginagawa? Sa laboratorio to ginagawa. So, sometimes, sa subclinical hypothyroidism, pwede siyang elevated a little, but then the FT4, yung isang hormone, yung tinatawag natin na thyroxine hormone, nasa normal level. So yun lang yung magsasabi kung ano talagang meron siya. Yes. Kapag kung wala siyang bukol, tapos pinagawan siya ng laboratory test and then the results will come out like that, pwede na doon pa siya ma-diagnose kung ano talaga siya. Pwedeng doon siya doon mo masasabing meron siyang hypothyroidism, especially subclinical. Pero kung talagang matagal na ang kanyang hypothyroidism, pwedeng sa sintomas pa lang na pagdating ng pasyente, gaya ng nagre-reklamo siyang antukin siya, lalo na sa mga oras na maaga pa, na hindi naman talagang normal na natutulog na tayo. So, those are symptoms of hypothyroidism. And another thing, yung sinabi ko nga, cold sensitivity, tumataba sila. Parang ano siguro, Dr. Anisa, parang it's something like, kailangan observant din yung pasyente sa kanyang katawan. Kasi pwede naman din na
manonotice niya yung change na yan, di ba? So Yes. dapat hindi niya ipagpabaliwala. Kasi ang problem kasi ng mga pasyente minsan nanonotice na nila na something is wrong and yet binabaliwala nila. Baka akala nila, siguro kasi tumatanda na ako, kaya nagiging antukin na ako, mabagal na ako, o kaya nilalamig na ako, di ba? So yun yung dinadrive at natin sa mga audience natin, sa mga viewers, na anything na sa tingin niyo extraordinarily hindi normal sa inyo, magpatingin kayo, di ba? So paano yung hyperthyroidism naman, Sir Rael? So, ang Yun hyperthyroidism... yung kabaliktaran nung kay Dr. Oo. Anissa. Kasi ako lang i-view sa mga audience nga, first is makita ang pasyente mo sulod sa clinic, no? Na siya ay thyroid problem. So, imo nang siya interviewon kung unsa iyahang kuan nga manifestation. Dili ba siya sa hypo, sa hyper. Amo na siya may balaan nga hyper kung kuan na mo siya og laboratory with the clinical namo nga pagtan-aw sa iyaha. Pag makita na mo na siya nga hyper siya, usually ang clinical manifestation nila na is kabaliktaran sa hypo, bali. So, Kung nitambok ang hypo, ang kaning hyper pod muniwang ni sila. Bisan mo kaon pa siya daghan. Oh, matingala ka nga kusog mo kumukaon dok, pero anong niwang makaay ko? Gwapo kayo yan, pang-sexy, di ba? Ang problema lang is dako man imo liog dahil dako imo mata. Okay. So bido sexy slim ka pero imong profile medyo masakiton gid imong nawong. Then dali ra ka panington, dali ka masuko. Magsige og magbuto-buto perminti imong dughan. Mo na kasagaran makita sa So hyperthyroidism. siguro sometimes, the patients would even come and see you in your clinics telling you na, Doc, parang ako na-notice, parang kulbaan mang ko pirmi, parang palagi akong kinakabahan na parang lumalagabog yung dibdib ko. Is it possible na they would come and see you on this matter only? Yes. Yun yung isa sa pinaka-common na sintomas na mararamdaman nila, and it will be the reason also to go to the clinic and have a check-up. So supposing na heto na nga hypo o kaya hyper sila, hindi sila nagpa-check up kasi kasabi nga natin, minsan ang mga pasyente matigas din ang ulo, no? Para iniisip din nila, okay lang yan. So what can happen, possibly happen, kung hindi sila magpa-check up at hindi makorrect yung either hypo or hyper? Okay. So, kumbaga, kung unsa ka, grabe ang sakit, no? Yes. It also depends kung unsa nakadugay. Like for example, sa hypothyroidism, kung dugay na gyud kaayo siya, nga ang kanang hypothyroidism is naikakulangan sa hormone nga thyroxine, di ba? So kung dugay na gyud kaayo, pwede siya nga magluya siya permi, and it can also affect the heart. So kung maapektuhan ang iyang kasing-kasing, no? Lisod siya ginhawa, dali ra siya kapuyon, ang person pwede siya maka-feel og symptoms sa heart failure. So, depende usab sa kadugayon sa sakit. Okay? The same is true with hyperthyroidism, di ba? Kay, for example, katuyang giingon nga, permig kulba-kulba ang Heart niya, dughan, no? yes. Nya, dugay-dugay na gyud ang sakit, na wala siya natambalan, dugay siya nagpa-check up. So, pwede gid siya nga mo grabe later on, pwede pud siya makakuha Can og it heart also failure. affect, so we're saying na it can affect the heart, it can affect the other systems, but can it also affect the mental capacity of a person, the way a person thinks or feels? With regards to hyperthyroidism, so natay gitawag ana nga mag-thyroid storm na sila, mo na pinaka-emergency. Ang manifestation sa pasyente ana mo na kuyaw kaayo kay magdelirium sila, magkabuang na ilang hunahuna, pwede nga magsige sila giyaw-yaw, isog kaayo, pwede nga matulog na lang, pwede pod nga dili na gid siya mapukaw. So gitawag nag-stroke nga init kay iyang lawas. Kung kana maabot na kana nga stage, so kuyaw kay na siya, pwede na ang pasyente pwede na mamatay anytime kung dili siya matambalan. So lisod. paano ang ano niyan? Like for example, in your actual practices, have you seen mga cases of thyroid storm? Let's start Yes. with you, Dr. Yes. Anissa. Although sa libro sa ubang countries lisod na makita ang thyroid storm because sa some countries lalo na ang affluent countries no mga dato nga nasod dali gud kayo sila moadto sa ilang doktor para magpa-check up. Unlike sa ato, nagiuban nga ilang agwantahon hangtod sa mo grabe na gyud kaayo ang sakit. Although napoy mga
hospitals nga na ay makit-an gyud nimo nga thyroid storm, labi na gyud sa government hospital. Pero in private practice, hindi gaano siguro, ano? In private practice, very less. Very less kasi siguro dahil people, can afford to go and seek and see then doctor. early diagnosis, no? Pero sa imo ha, Sir Rael, in the government setting, have you seen cases of thyroid Oo, storm? daghan. Actually, daghan may pasyente makasabaan na. Kaya maabot lang sa ER, wala na, lisod na kayo ang kahimtang. So, usahay, makasabaan na mo ang watcher, nga nang ingon ani, wala nag-follow up, wala nag-take silang medication. So, kasag daghan gibig makita nga thyroid storm. Usually, maabot din naman siya sa ICU. And it will be more difficult to treat when they reach Lisod. that stage, Lisod, no? oh. So dapat Critical. so dapat our viewers should understand that the earlier the better, no? earlier the So better. paano 'yun? Which is more common, the hypo or the hyper? In actual practice, kasi minsan ang textbook says these things. Yes. Pero na-notice natin na habang tumatagal, when we are already in our practices, parang iba na ang nangyayari, di ba? So sometimes it's not true. Like for example, kami nung araw, nung estudyante kami, syempre, no? Ang alam namin, for example, for breast cancer, na heto common ito sa ganitong edad. Ngayon, hindi na ganon. So in hypo and hyperthyroidism, which is more common and which is, in what do you get to see in your clinics now? Okay. The more common one is the true hyperthyroidism than the true hypothyroidism. Merong pag-aaral na ginawa dito sa Pilipinas. It's PhilTides. It was done in 17 regions dito sa Pilipinas, no? Involving 80 provinces. So ang lumabas dun sa pag-aaral, yung thyroid problem or disorders, 8.53% lang. And then sa 8.3% na yon, ang totoong hyperthyroidism is just, if I'm not mistaken, it's around 0.6%. And then yung true hypothyroidism is around 0.43 or So maliit lang sila. Maliit lang talaga. So therefore, konting-konti, no? Hindi masyadong malayo ang agwat. Pero mas marami ako nakikitang hyperthyroid sa clinic kaysa sa hypothyroid. Ganun din sa'yo, Sir Rael. Hyper din ang nakikita mo. And overall, no, with regards to goiter lang atong kusigutan, ang kasagaran gyud nga goiter akong nakita is kanang normal ilahang hormone, no? Na siya sa dili siya hyper, dili Yun siya yung hypo. sinatawag ba na euthyroids? Oo, euthyroid ang term, usually diffuse na ang nakadak-on. Ang kasagaran nga cause ana, especially kung nata sa Philippines, kanang iodine deficiency. Which So, we will mo be na'y daghan. discussing mamaya ulit. Pero in terms of predominance sa females or males, sino ang mas marami? Babae or mas marami sa lalaki? At anong edad usually natin nakikita? It's very common yung thyroid problem among females rather than the Bakit males. Actually, kung pagbabasihan yung libro, sorry to say, sa libro again, unknown talaga siya. But then siguro because ang sakit na, yung mga kadalasang sakit ng thyroid, gaya nung sinabi kanina ni Sarael na hyperthyroidism, which is Graves' disease, yung na-mention ko na Hashimoto's thyroiditis, they are more related to autoimmune diseases kasi. And yung dalawang yun. So, ibig sabihin, pag sinabi nating autoimmune, just for the sake of our viewers to understand us, para bang yung may sarili kang antibodies na kinukontra niya. yung immune system mo. So, kumbaga, inherently nasa loob mo, ng katawan mo. Pero bakit mas common pa rin siya sa babae? Is it because of some other factors? Yun ang posible na because yung sa thyroid problem, merong mga sakit nga autoimmune nga. So, therefore, mas marami siguro talagang babae. Sa mga kabataan, do we get to see this? I mean, let's profile your patients. Yung usual din na nakikita natin sa clinic. Sino to sila? Anong edad sila usually nakikita ninyo? Let's start with you, Sir Rael. As an internist, no, usually we take our patients 18 and above. But with regards to our patients, mostly younger, no, 25 below, and the others are 35 above. So in between that, medyo kunti lang. So usually younger so and it's older. either bata or matanda. Ganun ang nakikita Yun ang range, ninyo. oo. Sa iyo naman, Nenisa, sa clinic mo, ganun din? Yes. Aha. Kadalasan tama si Sarael, nasa
mga 20s to 40s. So yun yung pinaka-common na edad na Yes. dapat sila magpa-check up. Can it be handed down from one parent to to their children? Is there such a thing as a genetic transmission or paglilipat nung problem sa thyroid sa mga anak or sa mga siblings o kaya naman sa mga kamag-anak? Actually, pwede, no? Pero hindi 100% genetic. Mayroon ka lang risk factor with your family. Pero hindi ibig sabihin, pag mayroon siya, mayroon ng anak kaagad. Hindi naman. So more of environmental din kasi may autoimmune, may genetic, at saka kung ano yung kinakain din. So more Pwede of din. environment pa rin More tayo. of multifactorial. Okay, so hindi sinasabi na ako matatakot ako dahil si nanay ko meron nito. Hindi. Pero yung sa actual cases mo, Anissa, do you get to see like families na pupunta sa iyo at sila lahat or kaya naman merong mga kamag-anak na meron talaga? History-wise, kadalasan meron sa pasyente kong babae. I mean, kadalasan, it's the mother who has goiter or yung lola, aunties, minsan kapatid. So, talagang nasa mga kababaihan siya. Mas marami Mas pa rin marami sa siya. babae. Kawawa naman yung mga babae at hindi makapagpaganda. We'll take a very short break and when we return, we will further discuss our topic on the thyroid gland. Please stay tuned. By the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Naka-idea unsay hinungdan sa goiter? Siguro kanang nag-complicate sa iyang other health. Like, namagod ko'y kaila nga na siya'y ovarian cyst and then nag-complicate po sa iyang goiter. Sa unay balan ko na siya kanang sobrang asin sa lawas o sobrang intake sa asin ba. Ayo des muna nga magkako sa goiter. Sa ako lang kanang murag ma-inherit mo po na siya nimo sa genes or kung nakay kanang cousins or mother nimo na ay goiter sa ko lang idea. Maybe unhealthy lifestyles. Smoking, eating preservatives, and staying up late. Anything that produces anything that produces free radicals in your body. So Basically, goiter is caused by iron deficiency. It is a hyperplasia of the thyroid gland. Yes ma'am, according sa mga discussion, ang goiter kay agi man na siya nga mubo kaya ang iodine sa imong lawas. So ang imong thyroid gland is mo compensate and agya na mudako siya o yung hyperactivity is ay mo po to nga mukos nga mudako imong thyroid gland kay ubos man kay imong iodine. Unsa may gusto nimo mapangutana sa doktor na specialista mitugod ana sa goiter? Siguro kuan unsay alternative nga ipuli na to anang atong ginagamit sa pagkaon aron ma-prevent na siya. Kay daghan mo tagi kaon gud basig na puy lain nga causes ana dili lang kay sa asin. So unsay mga pagkaon nga dili angay kaunon para ma-prevent ng goiter? Unsay buhaton nga mag-exercise ba ka or dili? Unsaon nimo pag-prevent sa goiter? And kanang kung sa imo kanang unsaon nimo pag lesson lang or kanang dili lang mo samot. To me, what's the fastest cure? Siguro ang maayo ipangutana sa doctor is more of interventions kung unsa ang pwede mahimo para sa particular cases sa goiter, especially diri sa Cagayan. Regarding sa treatment ma'am karon, unsa na ba ang mga advances sa treatment sa goiter o unsa man ilang na-discover nga prevention ma'am? Na ba kay kapamilya or higala na naay goiter? As far as I can remember, katong younger ko, ako ang mama nagka-goiter siya. And then, although natambalan siya, later in life, it resulted to Graves' disease, which is also another form of hyperthyroidism. Sa ako alang is nakoy friend nga nag siya goiter and then ginastorya lang namo nga kanang
okay ra na siya kanang face the world nang gihapon bisan na kay problem sa imong goiter kay life must go on man gyud. I know I have a few friends. Naa akong best friend in high school. Dagan kanang bawal sa iya like kanang soft drinks and kanang dili kay siya magkuan sa iyang voice na. Welcome back to Dynamic Living, the Total You, with our episode, The Truth and Troubles Behind the Thyroid. And so, kanina, let's react muna with the interviews, no? So first, sabi nung isang in-interview, yung ovarian, meron ng ovarian cyst, and nagkaroon din ng thyroid problem. Is it related at all? O babae itong pasyente na to? Who would want to answer this? Sige, ikaw muna. So sa babae, kung mag-specify kita kung cyst kito siya, ovarian cyst, dili na siya connected no, sa Yes. thyroid. Pero kung mingon ta nga unsa ang naa sa sakit sa babae sa iyahang uterus nga pwede mo connect sa thyroid, kanang gitawag og itch mole. Abnormal na siya nga pagbuntis nga dili gyud siya matawo ang bata. Once mag-itch mole ka, dakok chance nga mo affect po sa imong thyroid, ang uban tag-as yung kay imong hormone. Ang imong manifestation is pero Sir hyperthyroid. Rael, di ba, minsan, do you get to encounter patients na when they come see you in your clinics, they tell you na, during my pregnancy, parang bigla lang lumaki yung leeg ko, samantala nung hindi pa ako buntis, hindi naman. How would you relate that? So sa pagbuntis manggod na especially kung baba na daan imuhang iodine content sa body, once buntis ka, taas imuhang need at that time kay napa sa baby, napa sa imuha. Kung imuhang diet is the same lang gihapon as before, nga medyo low ra gihapon siya, so kulang na. Once kulang na, imuhang thyroid mo try og enlarge to compensate sa pagproduce sa hormone. So Okay. mo na nga mas mudako ang imuhang thyroid. So, kung muna yung kulang. explanation sa mga pregnants o kaya yung mga post-pregnant na magsabi na dati hindi man ganito kalaki. Yes. Yung sa pregnancy, there's some percentage talaga na lumalaki yung talagang thyroid nila during, especially, first and second trimester of pregnancy. What about yung sinabi niya na pwede daw na dahil merong over-iodized salt, kaya daw tayo nagkakaroon din ito? Who would want to answer this? Kung may nga over iodized salt, Is there such a thing as over-iodinization? Or Pwede. over intake? There's an excess intake of iodized salt? talagsar magkana siya mo over gyud kay usually ang sobra imo ra mo ginang iihi. Pero naman gitawag ka ng mga endemic goiter nga type kasagaran naman sa mga vegetables. Pero kung tag-as mo kay imong iodine, medyo problemado imuhang urine sa pag-excrete sa iodine, pwede siya nga mo go into mo hyper katungod sa taas na Kaya kayo wala ng siya iodine na paggawa content. sa Wala imong man igawas lawas. yung lawas. Pero heto naman, may tanong siya kanina, na inherit daw, nasagot na natin to kanina, di ba? Na pwede, pero pwede ring hindi, no? What about yung isa na nag-comment na unhealthy daw yung lifestyle, kaya nagkakaroon ng free radical formation, kaya nagkakaroon ng problem sa thyroid gland? Yes, Dr. Aniza. Unhealthy lifestyle, no? Parang Smoking, alcohol intake, oo. So, yung smoking, it's related to hyperthyroidism. Nagkakaroon ng sa hyperthyroidism. Pero regarding the general idea about unhealthy lifestyle, Hindi siya masyadong related Hindi siya masyadong related. sa thyroid gland. Yes, it's Okay. more of yung sa mother to daughter na kaya transmission. Kaya nga mas maraming naapektuhang babae. Aha. At ano yung sinasabi nila kanina na meron daw ba tayong alternative food para hindi daw magka-problem sa thyroid gland? If I remember it right, during the time of President Fidel Ramos, no? So, na-incorporate yung iodine sa Bigas. ating salt. Okay? So, ang requirement ng iodine sa katawan is 150 micrograms. A day? And a day. A day yun. So, yun yung recommended. Tapos, ang incorporated na iodine dun sa asin is around
70 micrograms per gram of salt. So, kung ang nai-intake mo na salt is around, ilan ba? 4 grams sa isang araw. So, I think hindi ka kukulangin ng iodine. Just right siya, di ba? Yes. Pero paano naman yun, yung mga hypertensives, binabawalan natin sila, low salt, low fat diet. So, paano natin ngayon i-adjust yan sa Rael? So, kinahanglan mo i-adjust ang asin kay dili ka Yeah. sa iodized salt. So, more focus ka sa other nga food types nga more rich in iodine. Usually kana nga mga pagkaon more sa seafood, no? Fish, clams, seaweeds, mga guso, inana. So kana nga mga pagkaon kana dapat imong kaonon. So, these are actually foods that are rich in iodine, di ba? oo, And they seafoods. can actually eat this, kumbaga, limitless in a day, Oo. di ba? So Wala. kumbaga, pwede rin siya na to replace yung sobrang salt para lang sa iodine Para as a sa source, iodine. di ba? So, heto yung mga sources natin for iodine rich. Meron din ba tayong tinatawag na pagkain na bawal din pagka meron tayong problem sa thyroid gland? As mentioned ganiha, no? Na yung mga pagkaon nga rich in thiocyanate, no? Usually cabbage, broccolis, cassava. Daghan sila ana nga mo react na sa imong thyroid nga pwede siya mo enlarge. Ako, masasarap yung sinasabi mo. Di ba? Masarap ang cassava, masarap ang broccoli, masarap ang cauliflower, masarap ang cabbage. Yes. So, paano na lang yun? So, ano na? Pero hindi naman meron siyang, you have to eat, kaya nga sinasabing, you have to eat in moderation. Aha. Okay? So, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumain nun. It's just in moderation. Kasi binibiro nga namin yung ibang pasyente, hindi ka naman kumakain ng isang truck na cabbage. Diba? So, kung minsan kumakain lang tayo ng konting Konti lang cabbage. naman, So, it's not really that bad to say, no, parang sabihin mo, huwag kang kumain nito. So, pwede pa rin silang kumain. It's just that in moderation. Konti lang. Meron siyang sinabi kanina, is there anything na fastest daw, pinakamabilisan na paggamutan pagka may problem sa thyroid gland? Okay. So, gaya ng sinabi natin kanina, we already mentioned different problems of the thyroid gland, no? So, magkaiba-iba din yung paggamot. Let's say, for example, yung pasyente pumunta because of goiter, or goiter is an enlargement of the thyroid nga, no? Abnormal Pinaka-common, di ba? enlargement. Pinaka-common pa rin ang goiter, di ba? Is it still the most common na you get to see in the clinics? Yes. Sa'yo din, Sir Rael, ganun din. Goiter ilang Goiter one na pa sila rin. sa clinic tungod sa goiter. So, dahil malaki yung leeg nila, so that there's a goiter there. So, paano yun? So, pag goiter, anong natin doon? Hyper or hypo pa rin tayo? Okay. So, when the patient comes in, pumunta siya sa clinic, no? Niadto siya dito kay ipatanaw niya sa imo iyang goiter. So, ang una nimong buhaton, pakuhaan nimo siya og blood test, which is to get the hormone level para mahibaw-an nimo kung overproductive ba siya or underproductive sa hormone. Now, kung overproductive, naakay buhaton nga test. Just to be sure nga imong matambalan pud to kung overproductive. Now, kung underproductive pud, there's a certain medication for that. So, Now, bawat isa sa kanila, there is a corresponding treatment. Yes. Now, kung pinakadaghan gihapon is euthyroid, meaning to say, normal ang hormone level, but then naa siya'y goiter. Dako ang iyang liog. Let's say, for example, dako na kayang liog, no? Ipa-ultrasound to nato pud siya para mahibaw-an kung pila ka buok, unsay gidakon, asa dapit, na ba siya sa right, na ba siya sa left, na sa tunga. The ultrasound can also guide us kung na ba siya suspicious for malignancy, meaning nagpasabot ba siya sa ultrasound result nga naay angay kabalakan o kinahanglan dalion ang pagpatambal. Okay? So, the next thing, kung na-ultrasound nimo siya, na suspicious for malignancy, labi na gyud nga gisulti sa ultrasound, nabasa nato dito nga nabasa sa imong doctor nga, and then she advised nga kinahanglan nato ni ipa-biopsy. So, kung dako na, and then especially na naigibati ang pasyente, o kung ang resulta sa biopsy nagpasabot nga na ay suspicion nga cancer,
kinahanglan siya ipatangtang dayon. So immediate nga Immediate. kailangan surgical ang intervention. Pero kung in case na it turns out to be a goiter only, Yes. would the surgical intervention be immediate also? Kung gamay, o kung labi na gyud kung na-biopsy, and then the biopsy would tell us benign or dili cancerous, pasabton pud nato ang pasyente kung unsay dapat. Okay? Labi na kung, for example, wala siya gibate, no? Wala siya, dili siya matukan, dili siya maglisod og ginhawa. So, i-explain nato sa iya para makadesisyon siya og appeal kung kanus-an nato ipatangtang. So there is no, we don't give them time frames. Like for example, ay misis, kailangan tanggalin ka agad ito kasi baka mamaya ano nang mangyari. So what do you do? Yeah, I mean, but you give them the options. And at least knowing, wala tay size, nga mayingon ta nga, if this is the size of the thyroid nodules, kailangan operahan ka agad. O kaya naman, pag maliit lang, pwedeng hindi. So how do you go about that, Sir Rael? So if ever ang patient mo anha, no, na siya goiter. So imo gina siyang i-divide into euthyroid ba siya, hyper or hypo. Kay different imong management. Kung pagtan-aw nimo euthyroid lang siya, na-enlarge lang gud iyang thyroid, so not necessarily na siya operahan dayon. Pwede pa na siya i-treat, not unless di na siya ganahan siyang liog, bati na gyud kaayo, or medyo naipit na gud iyang pagginhawa. So mo na indication ng operahan siya. Pero kung euthyroid lang siya, pwede nimo siya tagaan og supplement, i-supplement lang para mo help nga mo kupusto siya. Pero mukupos ba gyud ang thyroid gland kung nagdako na siya? Yes. Regarding sa size, with your first question, if there's Is there a limit size? Yes. of size, no? Ang guide is usually, if it's more than 4 centimeters, you can advise na ipatanggal na lang siya. Now, your next question is if Kunyari, ano na siya, so hindi natin siya muna pa-operahan. With the medications, can it also, decrease the size? Okay. We can give the medication for trial. And then, there's this, kailangan mo mahibawan kung qualified ba ang person nga tagaan para i-try nimo og pagamay ang size. Like, for example, ang age sa pasyente medyo advanced na, no? Like 65 years old and the person has heart problem. So, dili kay ka-agresibo mo hatag ato kay basig ang tambal mo upay hinungdan nga mo masamot ang iyang sakit nga gibati sa heart. Now, another thing is kung ang size, okay? Ang size sa katong mass or bukol. If it's too large, more than 1.7 centimeter, dili na kayo siya, not that responsive. And then the quality of the nodule, no? For example, cystic siya. So, Hindi dili siya kayo masyadong siya mag-respond, responsive sa medication. So, if you do the trial, you have to explain to the patient also na Kung unsa ang kung possibilities. unsang possibility, when do you repeat the laboratory test, what do you expect from the medication that you gave after this. Are there side effects to the medications? Like for example, sometimes kasi patients are a bit worry. That's why they don't want to seek consultation. Kasi sometimes hearsay na uy nag-inom kong tambal na nakuha na noon ko inana, di ba? So are there also side effects to the medications that we give for thyroid disorders? Let's start with you, Sir Ren. So with regards to side effects, especially if you are treating hypothyroid or euthyroid that you want to decrease the size of the thyroid, so you're giving levothyroxine with that patient. So ang pwede nga mahimong side effect ana is ang effect sa thyroid hormone. So pwede nga if ever mo taas na kayo ang dose, pwede nga magpalpitate pug ka. If ever idaran na ka, so pwede po na nga mo to nga cautious gyud paghatag sa tambal. Kay pwede po na mo trigger sa mga heart attack ingon ana. So dapat talaga you have to be careful na hindi ka iinom basta-basta without seeking consultation. That's lesson number 2, di ba? Number 1, kanina sabi natin, magpa-check up. Pangalawa, huwag gaya-gaya sa mga gamot na iniinom ng mga kapitbahay natin. Dapat magpatingin kasi it might be harmful instead of helpful sa'yo. Yes. So sinabi natin yung goiter. There's another one na sinasabi natin, yung Hashimoto's, binanggit na natin yun. Etong Hashimoto's, is it also a common disorder sa thyroid?
Sa mga babae, nakikita yung Hashimoto's thyroiditis. Gaya ng napag-usapan natin kanina about yung autoimmune, yung katawan mo para siyang may kinokontra yung immune system mo, no? So, Hashimoto's ang thyroiditis. manifestations niya, the same as goiter din. Ang manifestation niya, pwedeng lumaki yung thyroid mo. Kasi ang goiter, ang definition ng goiter is an abnormal enlargement of the thyroid. So, ang first na napag-usapan natin was the goiter, right? Yung may nakita May bukol. nakita, yes. And then, second, Hashimoto's thyroiditis, yung pwedeng lumaki ang iyong thyroid. Okay? So, ang Hashimoto's thyroiditis, usually ang presentation ng isang pasyenteng may ganon is hypothyroid siya, meaning underproduction ng hormone from the thyroid gland. Ano? So, yung mga manifestations nun or mga sintomas na nararamdaman ng pasyente, yung antukin siya, nalalamig, tumaba. So, ganon yung mga sintomas Ang gamutan niya din, surgical din? Hindi. The initial treatment is medical, no? Yung gamot, tableta. But then, kung talagang lumalaki na siya at nakakakos na ng, yung para siyang sinasakal mo, siya tukon, no? Ang pasyente, lisod siya ginhawa. So, you can advise for Surgical surgery. pa rin. Pero yung sinasabi natin kanina, Sir Rael, yung Graves' disease, ito yata yung medyo kinakatakutan ng mga kasama natin minsan. Ano ba ito? Oo. Agduhal po ang sikat, no? Hashimoto's o Graves. Kasi sila yung most common causes. Ang Hashimoto's is most common cause of hypothyroidism. Okay. With regards to Graves' disease, ito yung most Hyper common naman. cause ng hyper naman. Hyperthyroidism. The same din yung pathophysiology niya, yung cause niya. Still autoimmune. Ang difference lang is, yung autoimmune niya is, yung sa Hashimoto's, i-decrease niya yung production ng hormone. Ito naman yung Graves' disease is mag-create siya ng antibody, antigen na mag-increase, parang mag-increase ng hormone naman. So, yung effect ng hormone na yun is yung effect din sa mataas masyado yung hormone ng thyroid. Yeah, pero ang hyperthyroidism. Hashimoto, sabi ni Anissa kanina, it's more of malaki din yung leeg, yun yung mga nararamdaman niya for hypo. Pero itong Graves, parang kaya natatakot ang mga tao nito kasi di ba ito yung mga, parang yung mga mata nila lumalaki, parang minsan, di ba? Anong ano nito? Sige. Oo, ibig sabihin lang nun is, kanina, tinatalakay natin yung hyper and hypo. So, ang cause lang ng hyper is itong Graves. So, kaya yung manifestation ng Graves' disease is manifestation ng hyperthyroidism. Din yung Lalaki lumalaki yung yung mata, lalaki din yung thyroid niya. Papayat din siya masyado, pagpalpitate din siya. Pero Palaging kumakain na hindi tumataba. pero pagka ginamot mo yan, yung mata mo babalik ba sa normal na ulit? Pag matagal na gamutan, usually after 6 months na treatment, yung gagaling yan, yung palpitation mo lang, baka lalaki ka lang. Pero yung mata mo, yun ang delayed na mag-improve. O pwedeng 1 year to 2 years, bago yan mag-improve. Kasi mayroon na kasi yung mga fibrosis na, lumalaki na yung mga tissues doon. And so yung pag sinabi mong ganyan na delayed, is there a probability na yung eye changes mo, yung bulging of the eyes, pwedeng panghabang buhay na yan siya? Hindi naman talaga panghabang buhay na ganon, pero pwede siya May decrease. mag-improve, pero baka may konting, mayroon pa, konti, panghabang buhay. So ang gamutan din ng Graves, is it also medical instead of surgical or a combination of both after medical treatment? Depende sa institution, no? Pero with regards sa amin is, at first is gamutan pa. I-try na control yung hormone. Usually, we will observe the treatment. If ever mag-remission siya, 1 to 2 years at hindi na babalik, then we will observe, gamutan lang. Pero after 2 years, nandyan pa rin yung gamot, mataas pa rin yung gamot mo, then i-advise na talaga namin yung patient na, palagay ko, hindi na talaga makokontrol ng medication alone. We need to do surgery na. So pagka kayong dalawa, pagka in-advise ninyo na surgical ang procedure, kasi okay, naggagamot na tayo and yet andun pa rin ang problem, so kailangan tanggalin yung thyroid gland. For life ba talaga dapat sila na nakainom nung inyong ibibigay na thyroid hormone? Okay. Yung mga patients na, let's say for example, dati sinabi ni Sarael, no, na yung mga hyperthyroid, yung mga pasyenteng ni-recommend
napao-operahan kasi hindi na control ng medication, paulit-ulit, and then masyadong malaki, hindi kaya ng tinatawag na radioactive iodine, hindi siya kayang paliitin. So, those patients, pag pina-opera sila, dapat pinatatanggal lahat para hindi na bumalik, no? Para dili na magbalik-balik ang symptoms. Kasi kung iiwan mo isang Okay. lobe doon, o Posible maiiwan pa ka, din pwede na- pa rin, di ba? Yes, na Oo. mag-hyperthyroid siya ulit. Now, pag pinatanggal mo lahat, of course, wala ka ng thyroid na magpuproduce ng hormone. So, ang mangyayari, sasabihin mo, you have to explain to the patient na pagkalipas ng operation mo, nakauwi ka na, and then gumaling ka na, bumalik ka sa akin, bibigyan ka ng gamot to replace the thyroid hormone. Okay? And it's for life? They have to take that for life. In other words, for as long as they live, they have to, to be taking that every day. Kasi tinanggal na nga yung buong thyroid, di ba? So wala nang gland, wala na yung thyroid na magpo-produce ng hormone. So yung papalit dun sa hormone is yung gamot na ititake mo. And yung gamot na to na ititake nila for life, wala naman itong side effects. Okay. So gaya ng sinabi ni Or Sarah meron din kanina, konti lang. kasi nga hormone siya, no? So, ang pasyenteng binigyan nun, kailangan magpakonsulta talaga siya sa doktor para ma-monitor kung yung gamot ba na naibigay sa kanya nung una, kailangan itaas or kailangan bawasan. Okay? So yun yung kahalagahan na dapat mag-follow up sila. Yes, So kailangan that's lesson mag-follow number 3 ngayon. Yun yung dinadrive out ko sa mga viewers na aside sa magpatingin, mag-follow up sila, heto ngayon, kailangan pa rin ng follow up pa rin, di ba? Okay. Oo. So paano yun? Kunyari, naisipan nila na ayoko nang uminom. Kasi matigas nga ang ulo, maraming pasyenteng ganyan. So ano ang possibilities na mangyari sa kanya? Para yung viewers natin, kung may mga kamag-anak man sila na ganyan, they would encourage them, uy, bumalik ka sa doktor mo at uminom ka ng gamot mo. Okay. So, kung sakaling hindi na siya bumalik, no? Matagal-tagal hindi nakabalik, giundangan ang tambal. So kulang yun ang hormone. So ang first niya mabantayan is muhinay siya, hinay siya mulihok, hinay siya maistorya, mabagal magsalita, tugnawon na pud siya. Those are the signs and symptoms of hypothyroidism na naman. Sa sugod, medyo okay pa. Pero magkadugay, magkagrabe ang iyang bation, ang kakapoy. So therefore, mabatian niya nga pwede yun nga mugrabe siya tungod sa hunong niya sa tambal. Yes, so importante talaga ang follow-up and monitoring. Yes. Now, at one end, lahat pinag-usapan natin panay benign problem sa thyroid. Punta naman tayo ngayon doon sa tinatawag nating the big C. Pwede naman yun, di ba? Na meron ding tinatawag na cancer of the thyroid. In fact, if we are talking with endocrine system, ang pinakadaghan yun nga cancer nga area is sa thyroid. So, kung may endocrine, so more good ang cancer sa thyroid gland. So, muna nga, importante good kung nakay bukol sa liog, kinahanglan jud ka mapa-check up, kaya if ever there is a need for a biopsy, then diha may balaan sa biopsy, uy, cancerous man day ang atong nakita sa biopsy. So, further treatment na po ang atong i-explain sa pasyente. Pero ang ilang ma-feel sa pasyente kung naay cancer of the thyroid is the same as when there is any neck mass na affects the thyroid gland, hindi din. So, kung ang imuhang thyroid, pwede mo ang thyroid nga wala lang siya hormonal function, nagtubo lang gyud siya diadto. So, pwede nga ang imong ma-feel is only a nodule or a mass lang gyud. So, imuhang mabatian lang nga pangit lang siya tanawon nga gabukol. Unless kung dako na gyud siya, nikalat na siya padung sa ilalom, nga pwede na siya nagmetastasize baron or nikaon na siya sa other parts sa imuhang esophageal area sa imuhang neck, pwede na siya nga mubara sa imong ginhawa, pwede na siya maglisod kag istorya. Pero kinsa pinaka-common ang cancer of the thyroid gland? Sa babae or sa lalaki? Sa tigulang or sa mas bata?
it can occur in any age. So, Okay? any age group Any pa rin age siya. group. So, kumbaga, hindi pa rin pwedeng kampante na sabihin mo na, wala ako nito. Pag may bukol sa leeg ko, I mean, it's not the big C, no? So, in other words, it can affect all ages. Yes. So, let me ask both of you, paano yung iodine na yan? So, supposing there's an iodine deficiency, mother, yung mga lactating mothers, o kaya yung mga pregnant women, can it also affect the unborn child? Or yung mga sa mga nagpapa-breastfeed, can it also affect the child na heto ang mama may sakit, may thyroid problem, thyroid disorder? Okay. It's a very good question kasi dalawang maapektuhan, no? Mother and child. No? For us, kailangan pag nasabing buntis ang isang pasyente, kasama yun sa itatanong mo yung mga sintomas nung maaaring may sakit siya sa thyroid. Okay? So lalo na pag the patient is having hyper or hypothyroid, no? Yung hyperthyroid, kailangan mo talagang i-control yon. Kasi ang mangyayari, pwedeng maapektuhan yung bata. Magiging hyperthyroid din siya kung sumobra yung hormone ng mother na hindi na-treat during pregnancy. So pati yung bata pala maapektuhan Posible, talaga. okay. There is a great possibility na pati yung bata. Yes. And then, the same is true with hypothyroidism. Kailangan yung mother, yung hypothyroidism, di ba, nasabi natin kanina, kulang yung hormone. So, during pregnancy, pag na-catch mo sila na meron silang hypothyroidism, you really have to treat. Kasi pwedeng yung bata maapektuhan na konti din yung hormone na pupunta At saka sa hindi yata, di ba, kaya kasama yan sa screening ng newborn, Yes. yung thyroid, yung hormones, kasi pwede siyang mag-cause ng mental retardation Yes. sa mga babies, di ba? So kailangan yun yung kahalagahan na emphasize natin sa mga viewers natin na hindi lang sarili nila ang isipin nila, kundi pati yung kanilang dinadala kung buntis man sila, di ba, na pwedeng apektuhan. Now let's go to the government programs. Itong government natin, I think we are awareness tayo ngayon ng mga goiter at saka thyroid disorder sa Department of Health. Are there programs of the government now that will increase awareness para ang mga tao alam nila na heto, ganito, at ano ang pwede nilang gawin? Let's start with Sarael. So, with regards with this month, no, and specifically this week, gitawag na sa WHO Goiter Awareness Week. Ang kani siya nga programa, actually, ato pa ning 2007, presidential proclamation siya ni Gloria, nga i-cater katong mga tao nga pasyente nga naay goiter. So, ang ilahang programa is ang DOH ana nag-handle. So, ang pinaka-programa sa DOH is usually kani nga mga week diri i-inform ang mga katawhan. In our hospital at this time, we have series of lectures, and we have sa amoang dietary, gina-explain kung unsa importansya sa ato ang iodine. And any patients and watchers nga musulod sa amo ang hospital, amo gina sila lang ginalekturan about goiter and usually iodine deficiency. So ang ginabuhat na po sa government as a whole, kana gyud ang pag-iodize sa salt, kanang asin law nga gi-proclaim sa government. Para lang matabangan sila, Para no? matabangan, Pero oo. let's talk about drugs. Are there other drugs that can also cause problems sa thyroid? Like for example, a patient who is hypertensive o kaya naman a cardiac patient who's taking in medications. Kasi so far we've been talking about autoimmune, about problems sa thyroid production, over or underproduction. Pero are there certain drugs also na pag ininom ng tao, pwede din na makakause ng problem sa kanyang thyroid gland? Yes, that's a very good point. Kasi we really receive patients, no, from clinic, or I think si Sarael meron din. May mga pasyenteng yung tinitreat ng tinatawag na amiodarone. Amiodarone has high content of iodine. So, if the doctor is giving amiodarone, he should not fail to educate also the patient na itong gamot na to pwedeng maka-cause ng thyroid dysfunction kung yung pasyente dating wala siyang problema sa thyroid, or pwede namang wala in a very long period of time, pero
mas maigi na yung na-educate, mas mabuting na-educate mo yung patient para mabantayan din niya yung mga sintomas na posibleng ibigay ng adverse reaction ng gamot. Kaya mahalaga na pag nag-check up sila sa inyo, alam din nila at iskwento nila sa inyo ano yung kanilang mga iniinom na gamot. Yes. Di ba? Kasi kahit na herbal supplement pa yan, kahit na vitamins lang yan, they have to be honest with you when they come and see you in your clinics. Kasi for all we know, meron palang drug interactions din, di ba? Ang tinatawag niyan. Now, kanina, isa sa ating mga na-interview, sabi niya, is there such a thing as prevention for problems with the thyroid? Do we really have preventive, things that we can do? Yes. So with regards to prevention, if we are going to mention with goiter alone, no, enlargement sa thyroid, ang most common cause, not only nationwide, worldwide, is iodine deficiency. So how to prevent? So muna nga, nagkuha ng gobyerno nga, dapat sakto yun ang imuhang iodine makuha per day, as mentioned by Lalo na Doktora. siguro, Sir Rael, yung mga nakatira sa bundok, yung Oo. malalayo sa mga Yes. karagatan, di ba, sa seaside. Kasi, syempre, mahirap doon ang isda, mahirap doon ang mga guso, ang mga seaweeds. So, kumbaga, sometimes, nandun sila sa mataas na klima, wala silang way of having this, di ba? So, kailangan nila yung asin talaga. Yung iodized salt. Iodized salt. Hindi yung ordinary asin, kundi iodized na Iodized salt. salt. Yun yung ilalagay nila. So, napakabilis po ng oras ko dito sa Dynamic Living The Total You. Tapos na po ang aking isang oras. I'd like to thank my guests, no? And Dr. Anisa, where do you hold clinic nga? I have my clinic in Iligan City, in Mercy Community Hospital Medical Arts Building, every Wednesdays, Monday, Wednesday, Friday, in the afternoon. I also have my clinic in Marawi City, in Mindalano Specialist Hospital Foundation Incorporated. At nasa heart ng city po yun. Tapos, I hold my clinic there every Tuesday and Thursday in the morning. And you are also holding clinic in Amay Pakpak, right? I am connected with Amay Pakpak Medical Center, the DOH accredited hospital in Lanao del Sur. I hold my clinic there for service during Tuesdays morning. Okay. What about you, Dr. Sorel? Saan ang clinic mo? Para, syempre, I'm very sure the viewers would be asking, saan kaya ito nagka-clinic ang dalawang ito? Para pag may problema kami, mapuntahan namin. So for me, I'm really connected with Northern Mindanao Medical Center. So nandun ako as a consultant, palagi nag-rounds doon at nag-clinic, usually sa OPD department. Okay, so pwede ka nilang puntahan doon. Pwede. So I'd like to thank both of you for sharing your expertise with us. What is your message to our viewers, Dr. Anisa? Okay. Since we're talking about thyroid problem, no? So, mas maayo nga magsiguro. So, kung makabati mo bukol sa inyong liog, ayaw pagduha-duha o pa-check up sa inyong doktor para matagaan og saktong pagtagad o pagtambal. Yes, what about Dr. Sorel? So sa kuha, encouragement na ako sa tao, especially kung problema sa budget. In Northern Mindanao, wala problema, no? Libre. So ayaw mo kahalo kung naamoy goiter magaling, pa-check up ta. Kaya among hospital, kompleto. Kompleto mo gi-intake, kabulumi mo biopsy, kabulumi kung sa treatment sa imuhang goiter. Ang wala lang namo kanalang nuclear medicine. So, but still, we are complete there. Yes, so if you will notice, dear viewers, remember that first things first. One, know that when you have problems, you need to get the proper consultation. Don't be afraid to seek your specialist so that you would get the best management and treatment. And second, you have to follow up because by following up, you are monitored. And remember that knowledge is empowerment. Magandang gabi po sa ating lahat.